Hello mga idol! Good morning! Nandito ako ngayon sa aking sewing room. Sinamiss ko ito ng ilang buwan. So, gaya nakikita ninyo, marami yung mga nagbigay sa akin ng mga tela, ng mga rita-ritaso. Ayan, iba-ibang kulay. Naisip kong gawin ito na keychain. Makakapal yung pagkatela niya. Para siyang yung satin na pinakamakapal. Yan. So, pag tinapi ko siya ng ang ganda niyang gawing keychain. Ayan o. Kakat ko lang siya ng small and medium size. Ito, may ginawa na akong pattern. 6.5 inches. Ayan. And then yung isa ay 8. So, and then dahil marami pa akong ipat na in-order ni Partner Corex. Ayan guys, makikita ninyo, medyo black lang itong natira. So, more than 100 pieces pa ito. So, sayang naman kung i-stock ko lang. Although nakabenta na ako ng marami nung nakaraang buwan, nag-order ulit ako kay Partner Corex ito para makagawa ko ng maraming keychain. Kasi yung mga bumili nun, karamihan is gusto nila plain lang yung kulay. So gagawin ko ngayon puro plain, pero sasama ko pa rin siya ng printed para naman merong mga bagets na gustong bumili ng mga pang bagets na kulay. So as usual, ito yung gamit ko na plies. Ayan, ang ano ko siya dito, ito ang hold. Ayan. So, ayan guys. Ito lang yung kanyang mga materials sa gagamitin ko. Tsaka itong pin. Ayan. Sarili kong gawa itong cushion na ito. Marami akong iba-ibang style ang ginawa ng cushion. And syempre, gunting. Ayan. And sinulid. So, ayan guys. Nag-cut na ako ng ilan. Siguro may mga 50 peraso ito. So ayan, iba-ibang kulay siya. Umpisahan ko na itong gawin. Ayan, para matapos yung aking maghapon na mayroon akong pinagkakalibangan. And ito guys, pipili ako dito ng mga sinulid na gagamitin ko. Kompleto ako sa sinulid. Actually, ito na lang natitira sa mga nagagamit ko sinulid. So, kapag sale dito sa Ladies Market, bumibili na ako ng marami. Tinatakpan ko siya para hindi siya maalikabukan. Kasi, madaling kapitan ng alikabukang mga sinulid. Kaya, itong table ko na ginagamit sa aking panayo, pinapatungan ko itong aking makina na ito. Nilagyan ko siya ng panukat. Ayan. Kasi minsan, nainis ako kapag yung pupapa ako ng medida o ng ruler. So, gumawa ako ng sarili kong panukat dito sa table ko. Ready ko na yung mga gagamitin kong clamp and tools. And syempre, lagi kong kailangan ng pin. Ayan. Minsan gumagamit din ako ng ganito. Yung mga ganitong pin, ayan, or paper clip para pang ano ko siya dito, pang ipit. Para mas madali sa akin, tinutupi ko muna siya lahat, and then, ayan, dalawang tupi, kumbaga, and then, makikita naman yung guhit sa gitna, yung pagkakatupi. So, tutupin muli siya ng another 1 and 2. Ayan. And then, sa kabila naman side. Ayan. So, ayan guys. Kung napapansin nyo, may mga guhit na siya pagkakatupi. Yung iba pinaplansya. Pero hindi na ako nagpaplansya kasi abala pa yun. Tsaka dagdag kuryente pa. Kailangan lang naka-line up talaga. Naka-line pagkakatupi niya para pantay na pantay siya guys. So ayan. So 1 inch na siya. Sukat niya. Ayan, sakto siya.
Siguraduhin lang na 1 inch talaga yung lakad niya para malinis at maganda siyang tingnan kapag kinabit na yung clamp. So, dahil lagi kong kailangan ng aspili, ang ginagawa ko, nilagyan ko siya ng aspili para madali siyang tahiin. Parang pinaka-guide ko na siya. Ayan. So, ayan guys. Kaya kailangan ko lagi ang aspili. Kasi, pag tinahi ko siya dito sa makina, susundan ko lang yan, magkabilang side, saka ito, eh, dali na siyang matay. Ayan. Ganyan lang. Ayan guys, sasampulan ko kung paano siya tahi sa magkabilang side. So, ayan. Lagyan ko siya ng aspili magkabilang side. Ayan, sinukat ko siya 1 inch. So, ayan. So, ayan na guys. Simulan ko na siyang tayo sa magkabilang side. Ayan, pasadahan ko na siya. And then dito na sa kabilang side. Ayan guys, natahi ko na siya ng magkabilang side. So, ginapit ko na din yung mga natitirang mga ayan, para pantay siya. And then, tutupi ko na siya magkabilang side. Ayan. So, para matibay siya, tinatahi ko siya dito sa side na ito. Para lang magdikit. Pwedeng gamitan din ng fabric paste. Pero matrabaho pa yun. So, ginagawa ko na lang ganito na lang. So, ayan guys. So, ganyan lang. And then, kukuha na ako ngayon ng clamp. Ayan, makikita nyo yung dalawang ngipin na yan. Siya yung mag-hold. Ayan. Sa tela. So, ayan guys. Sakto na siya. Pag naipit na siya o na-press na, sakto na siya. So, ginagawa ko, i-hold ko muna siya dito magkabilang side. And then, i-press ko na siya. Ayan, guys. Ayan. So, i-hold mo lang siyang ganyan. And then, i-press mo na. Ayan. So, minsan dino-double check ko kung talagang pantay na yung tela. Kasi, pangit din ang kasi tabingi. So, okay na ito. Ayan. Ikpit lang. Ayan. So, ayan guys. Ikpit na siya. Ganda ng pagkakalapat niya. Ayan. So, may natitirang ayan na. Okay na. Ayan. Another 5 reals keychain. Talagang diskarte lang sa buhay. Pag wala kang magawa sa bahay, ganito lang gawin ninyo. Mag-isip ng paraan para kumita ng pera kahit nasa bahay lang. Mga lola, mga nanay na nasa bahay lang. Ganito lang gawin ninyo. Kikita kayo kahit nasa bahay lang. Actually, nakita ko lang ito sa YouTube eh. Nung isang nanood ako ng YouTube, biglang na sa screen ko itong
keychain. And then, pinanood ko siya. Sabi ko, parang napakasimple lang gawin, napakadali. So, nagtingin ako sa online kung tungkol dito sa mga clam. Ayan. Nag-order ako kay partner ko, Rex. Ayan, kagawa na ako ng marami. Marami na ako nabenta nito. At ito na yung mga ginawa kong keychain, guys. Ayan, ang cute, di ba? So, may ginawa din ako ilang printed. Ayan. Pero mostly plain yung ginawa ko kasi karamihan ng mga suki ko gusto nila plain. And may natira pa ako mga ilang piraso ng keep-up clam. Ayan. So, tatapusin ko ito ngayong araw na ito. Siguro mga 20 piraso na lang ito. Ayan. Tapusin ko na ito para iba naman yung gagawin ko. Gagawa ulit ako ng mga fabric bag or tote bag na aking binibenta sa farm.